Matapos ang pinag-usapang kumpirmasyon ng hiwalayan, muling binalikan ng mga netizen ang naging sagot, reaksyon at galaw ng katawan ni Kathryn Bernardo at Daniel Padilla nang matanong sila tungkol sa loyalty. Makahulugang mga sagot ang binatawan ng dalawa sa tanong na kung ano sa kanila ang ibig sabihin ng loyalty sa naganap na finale press conference ng kanilang teleseryeng Too Good to Be True noong October 2022. Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? So, loyalty cause you're contented. Kapag daw kontento ka sa isang bagay o tao, doon na makikita ang loyalty. Kapansin-pansin naman ang tila pagpipigil na mapaluhan ni Kathryn. Bago magbigay ng kanyang sagot ay matagal-tagal din na pag-isip-isip ni Daniel. Sagot ni Daniel, ang nakikita raw niya ang definition ng loyalty sa kanyang alagang aso. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Kitang-kita ang makahulugang tinginan at facial expression sa mukha ng dalawa. Tinapik-tapik pa ni Kathryn ang kamay ni Daniel at kapansin-pansin ang tila pagpipikit-pikit ng mariin ni Kathryn. Ang mga netizen ang lahat at tila nais nilang paniwalaan ngayon ang mga kumakalat na chikang matagal na talagang hiwalay ang Katniel. At kaya lamang nakikitang magkasama at sweet sa isa't isa sa mga nagdaang araw ay dahil sa contractual obligation na kailangan nilang tupadin. Matatandaang matapos ang nabanggit na media ko, nagsimulang magtanong ang Katniel fans kung okay pa ba ang dalawa. Ano na nangyayari kay Daniel? Sinasabi na nga ba natin sa paghihiwalay ng Katniel ni Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, liyamadong-liyamado talaga si Kathryn dito sa labanan na ito. Hindi naman labanan kung tutuusin. Pero sa issue po ng hiwalayan, talagang nakalalamang ang emosyon ni Kathryn para sa kanilang mga taga-suporta. Dahil ang unang-unang kumagat sa puso at isip nila, nanloko si Daniel Padilla. Habang loyal na loyal sa kanilang relasyon, si Kathryn Bernardo, eto naman yung lalaki. At talaga namang may isinasama, yun ang nadiin. Kaya natural siya ang dehado dito. Diba? Opo, at saka siya talaga laging may paghamon ng mga publiko. Magpakalalaki ka, itindig mo, sabihin mo ang totoo, yung mga naliling sa'yo, bakit hindi ka magsalita, mga ganun ang hamon sa kanya. Siya ang hinahamon talaga. Oo, totoo yan. Kaya, at saka may mga naglalabasan po ngayon, may mga vlogs na naglalabas na umamin na raw po si Andrea Brillantes na June 2023 pa ay nagde-date na raw po sila ni Daniel. Huwag po kayong maniwala doon. Hindi po nag-i-issue si Blight ng ganon. At si Daniel, meron ding inaamin. Nako, alam mo ba lumabas pa yung yung sa kanila ni kapatid ni Ann Curtis? Nahaluka yung audio video. No, may mga pagmumura pa. Lahat ng mga pangit talaga. Kaya ang gulo-gulo na lalo, imbis na tumino sana itong kwento, kumalma na dahil sabay naman silang umamin. Pero ang nangyari, talagang ito, inaano na ito si Daniel. Oo, diba? Hihiramin ko ang litanya ng Jess Vlog sa Spain, sa Madrid. Ang daming kinakalkal na issue ngayon. Kalkal dito, kalkal doon. Pati yung kay Summer, ang dami nag-i-issue na, sinabi nga niya na unloyal daw yun daw aso niya dahil hindi siya inuhusgahan kung sino siya, ano siya at kung ano ang kanya pagkukulang. Isahan ang salita ng mga nagpo-post. Di aso na lang karelasyonin mo. At saka nakakatawa na, nilalaro na sila lahat ng mga vloggers. Iba-ibang version, iba-ibang dahilan. Alam mo, sorry to say it, pero kung paano niyong nilaro ng matagal na panahon ang mga naghihintay tungkol sa inyong salaysay. Ayan, nilalaro kayo ngayon. Sa totoo lang,
excuse me, binabalikan kayo ngayon, pinaglalaroan kayo. Oo. Di ba? Kung Nay, sabi ni Ching Bautista Silverio, Nay, saan napupulutin si Daniel at ang denial queen mother niya? Mas may tumaas ang premium lalo ngayon. Mas tumaas ang premium lalo ngayon ni Catherine after the breakups mismo. 100% true. Ayan. Alam mo, ito hindi naman sumama to kanina eh. Nagsasalita na. Maayos ka na ba? Nakiki-join. Kwentuhan namin ni Romel, ang tagal-tagal, wala naman ang ka-join. Joined ng joined, di na maimbitado itong nasa lalamunan. Oh. Kumbaga sa paminta, durog na si Daniel. Karma is real. Tandaan mo yan. Wow, Tita Nene Olandaya, karma is real. Oh, di ba? At saka na, di ba, ito pa, kung anong ganda ng mga naririnig natin kay Catherine, ito naman ang kabaliktaran ng kay Daniel. Bili mo kay Catherine, pinag-aagawan daw ng malalaking offer. Di daw At may balita pa. Diba? May balita pa. May kumukuha na sa ibang bansa kay Catherine. Mukhang, mukha yatang magbo-Broadway pa. Ay, nako, maganda yan. Naiipon-ipon yan. Ito yung mga, hindi po ito pampalubag loob. May karapatan po si Catherine Bernardo. Nakita mo naman, ibinalik ng Netflix yung The House of Us, #1. Yes. Nag-#1. Meron pong puhunan yung bata. May kapasidad, may kakayahan. Kaya kung ano man po ang magagandang proyektong dumarating sa kanya ngayon, deserve po niya yan. Hindi po yan yung pampaalis ng kanyang lungkot. Deserve ika nga ng mga kapatid natin, di ba? Oo. Ay, happy Tuesday po. Grabe po si Daniel, gigil na gigil pala dati kay Jasmine Curtis. Sabi ni Xerox Orasyon. Ito nga yung naglalabasan. Ito yun. Di ba, Gina G? Yan. Nay, dapat noong pa yan nadurog si Daniel. Sabi ni Paulo Ubalde. Paulo, alam naman namin, galing ka sa Holy Land, di ba? Pero para masabi mo to, talagang Gina G ka rin. Okay? Ayan. Kasing init ng weather dito sa Sydney, ang balita, chika ni Nay Chrissy at ni Romel, kawawang Daniel, nadamay sa Carmi kasi yun ang nanay, may kayabangan kasi noon, namamayagpag siya. Wow! Ang rampadorang reyna ng Sydney, Australia, Catherine Amos. Naku, Tito Jerry, pakirendahan mo ang iyong misis sa talagang kahapon pa yan, nung isang araw pa, bumubula na ang bibig talaga. Si Catherine talaga ang kanyang iniidolo. Grabe. Di ba? Ayan. Yan ang gusto ko kay Alden dahil tahimik lang siya para hindi siya madamay sa breakup ng Katniel. Ako din po nanonood ng Family of Two, manonood at kay Ate B. Isama mo gumbur sa anak ha. Ayan, idamay mo yan. Okay. Naku, si John. Gising na si John. Ay, kumain na si John. Pero hindi masarap ang Naku, hindi masarap yung ulam ni John. Parang ano to. Kundi laing Bicol ito. Ano pa ba ang maanghang na maanghang talaga? Eto kasing anghang. Ayan. Yung binagoongang ano ba yun? Binagoongang may sili na malalaki? Ba yan? Hindi pa yun. Palagay ko, talagang laing Bicol ang kinain ni John. Ang sabi niya, bago tayo mag-break, hindi ko nilalahat ang mga Padilla, but it really runs in their blood. Dapat noon pa, natiktikan na ni Catherine kung anong klaseng boyfriend ito si Daniel. Wala kang alam kapag ikaw pala'y mahimbing lang natutulog, naglalagalag ang boyfriend mo. Walang maitatago si Daniel dito. Very retentive ang mga Pinoy. Ayan, kinakalkal na ang lahat. Kaya wala ka ng lusot. Kahit ano ang gawin mo, Daniel, magpahinga ka na, sabi ni John. Hay, nako, magpahinga saan?